Jesus, liwanagan mo ang pananampalataya ng aming buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka doon sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito ay sinugo. "Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y nang mamalimos pa, "Hindi ba yan ang lalaking dating namamalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseyo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ano ang aral? Hello mga bata! Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagsilang. Siya'y pinahira ni Jesus ng putik at inutusan na maghilamos. Matapos niyang sundin at gawin ito, siya'y gumaling, kahit na mahabang panahon na siyang hindi nakakakita. Sa oras na iyon ay naranasan at nakita niya ang kabutihan ng Diyos. At sinamba niya si Jesus at sumampalataya siya sa kanya. Hindi siya nag-alinlangan at natakot sa mga Pariseyo na sabihin ang katotohanan kung sino si Jesus, kahit ang kapalit ay ang pagtiwalag sa kanya. Ngayong panahon ng Kwaresma, itinuturo sa atin ng simbahan kung sino si Jesus sa ating buhay. Si Kristo ang liwanag ng daigdig. Siya ang liwanag ng mga bayan. Lubusang naghahangad na tanglawan ang lahat ng tao sa liwanag ni Kristo. Bilang liwanag ng ating buhay,
tayo ay inaanyayahan na patuloy na lumapit at sumampalataya kay Jesus na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag sa pisikal man at sa ating pananampalataya upang gaya ng bulag na pinagaling ni Jesus ay pagtibayin niya ang ating pananampalataya at makita natin ang kabutihan ng Diyos, hindi lamang sa pagpapagaling niya sa atin sa pisikal na pangangatawan, kundi ang layuning iligtas niya tayo sa kadiliman ng kasamaan. Ano ang hamon? Una, patuloy na kilalanin si Jesus. Nais ni Kuya Jesus na mas higit pa natin na kilalanin siya. Ang pananampalataya sa Kanya ay nagsisimula sa pagkikilala sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig ng katikesis, sa misa, at higit sa lahat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag kilala natin si Jesus ay may liwanag ang buhay na siyang tatanglaw sa ating laban sa masama. Ikalawa, sundin natin si Jesus. Ang pananampalataya sa Kanya ay naipapakita sa ating pagiging handang makinig at sumunod sa Kanya. Walang utos na mula sa Kanya ang ikakapahamak natin. Lahat ng ito'y para sa ating kabutihan. Sa araw na ito, nais niya magbigay rin tayo ng liwanag sa iba sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at pagiging mabuting anak, kaklase, kaibigan at kalaro. Ikatlo, matutong magpasalamat at purihin ang Diyos. Matutong magpasalamat sa Diyos araw-araw sapagkat araw-araw din tayong ginagabayan at pinagkakalooban ng Diyos ng ating mga pangangailangan sa buhay. Ang ating panalangin ay tanda ng ating pagpapahayag ng pagkilala at paggalang natin sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Maaari tayong magpasalamat sa pagdarasal araw-araw at pagsisimba tuwing linggo.